morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 10, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Lancaster Hotel. Dito yan sa may Show Boulevard, Highway Hills, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Philippine Stock Exchange Center sa may road sa may San Antonio, Pasig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lancaster, lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pa pag nakuha na po natin sila. Dito na tayo. Inireklamo rin ng ibang eraso sa limitadong supply ng pagkain kung saan isang mangkok lang ang ipinapamahagi kada pamilya. Libo-libo ang nilikas sa Metro Manila dahil sa bagyong Uwan. Sa Malabon, higit 6 na pamilya o higit 2,000 individual din ang nananatili sa evacuation center. Sa Quezon City, lumigas din ng mahigit 4,000 pamilya o 17,000 individual. Pinakamarami rito ang mga taga-barangay Bagong Tangan. Sa Pasay City, nasa 10 pamilya o higit 200 individual ang pansamantalang tumutuloy sa gymnasium ng barangay 183 Villamor. Ilang pamilya naman ang naghahati sa limitadong modular set. Karamihan sa mga lumigas ay nakatira malapit sa creek kung saan abot baywang ang baha. Sa Marikina City naman, higit 10,000 individual na nakatira sa mabababang lugar ang lumikas. Nanatili naman sa normal na level ang tubig sa Marikina River. Toneto na lamang basura inanod sa Manila Bay matapos ang hagupit ng bagyong Uwan. Balik kamara sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish. Rika, samot sa ring mga basura makitang inanod ngayong umaga sa nalagpasigan ng Dolomite Beach sa Manila Bay. Karamihan naman nagkalat sa basurang ito ay mga plastic, styrofoam at goma na nakahilera sa gilid. Padutang-dutang naman ang iba sa dagat malapit kung saan nakaangka ang mga yate. Samantala sa lagay ng panahon na ulap pa rin at maya-maya o mayak-maya ang nararanasang pag-ambon at malakas na hangin sa Rojas Boulevard gaya kanina na tila sumasayaw ang mga puno sa pagbayo ng hangin. Kakanting sakyan naman yun ang abot na biyahe ngayong tanghali dito sa Rojas Boulevard kaya maluwag pa rin. Ano kuya, wala pang traffic? Wala pa naman po. Halos karamihan hindi lumabas ngayon. Kasi walang pasok Maraming salamat, Tricia Lindo. Dalawang sugatan matapos matanggal ang parte ng electronic billboard sa bahagi ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Balita mula sa QC, hatid ni Radyo Patrol, Nico Patsik. Nico. electronic billboard, ibig sabihin yung LED. Yung ano, Babalikan natin si Nico Patsik. mabigat yun. Samantala, mahigit 24 na milyong residente ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa bagyong Uwan. Sa paraan ng National Electrification Administration, naapektuhan ng 4.7 million na household o 24 na milyong individual dahil tinatayang 5 ang kada miyembro ng bawat pamilya. 26 na electric cooperative ang nakararanas ng total power interruption. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeda na pinaka-apektado ang Bicol Region, Aurora at ilang parte ng Northern Samar. Major affected, mainly affected is Region 5. The whole region is in total power interruption right now. And part of Region 8, Northern Samar, and as we were informed a while ago, the whole of Aurora province is in total power interruption already. Sa Meralco, tinatayang 197,000 na customer ang nakararanas ng brownout. Kabilang dito ang Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal, Batangas, Bulacan at Quezon Province. Sa tansya ng Meralco, may ibabalik ang supply ng kuryente sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Anim na pong transmission lines naman ang naapektuhan dahil sa bagyong Uwan. Kabilang dito ang linya sila probinsya sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol.
Bohol, gayon din ang Northern at Eastern Samar sa Visayas. Sa parayag ng DCMM, sinabi ni NGCP Public Relations Officer Trish Roque na hindi patiyak ang dahilan sa pagkawala ng transmission services. Hindi pa namin nakikita so far ang ano yung naging Ano po yung nasasakyan to? malalaman Expander natin po. within the Ha? day. Expander po. Pero so far, wala pang naibibigay sa amin na initial assessment no, kung ano yung naging dahilan nung pagka wala nung ating transmission services sa mga areas na to. Balikan natin ang report ni Radyo Patrol Nico Pagsik tungkol sa dalawang sugatan matapos matanggal ang parte ng electronic billboard sa bahagi ng Katipunan na Avenue, Quezon City. Nico, detalye. Rika at Jeff, natanggal ang ilang metal sheet sa bahagi ng electronic billboard na nakadikit sa gusali ng isang condo dito sa kanto ng Aurora Boulevard at Katipunan 5 Avenue sa Quezon City. Isang pasado alas 9 ng umaga. Dalawa ang nasugatan sa insidente na motorcycle rider at ang plastiko na tinugod sa Labor Hospital dahil nagtamo ng dalos ang rider. Ikaw nga naman maaksidente ka ano. Tumatakbo ka eh. Kaya nga po, kahabulin siya. Ingat po ma'am, God bless po. Salamat. Double check po, baka may maiwan pa. Ano po? May basa. Basa po? Ah, sa ulan po. Sige po ma'am, sige po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.